Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong October 8 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-take technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ng Pepe USDT na trading pair. Mula po ito sa datos ni Binance. At ayan po yung aking mga previous projections nitong nakalipas po na mga October 1. Ayan, October 1 or October 2 sa magiging galaw ni Pepe. At ang isa po sa aking nasabi rito na magiging galaw ni Pepe ay kung mababasag po niya yung ating support dito sa presyong 50 digits 995 ay posible po itong magpatuloy sa kanyang pagbagsak at maaari pang umabot hanggang dito sa support zone natin dito sa ibaba, which is hindi naman po nangyari. Umabot lamang po siya rito sa support natin dito sa presyong 50 digits 880. Kaya ayan, extend lamang po natin yung ating support zone na ito kasi possible pa rin na posibleng balikan ito ni Pepe. Ngayon ay naka-recover po siya, nakaranas po siya ng pagtalbog dito sa ating support dito at umangat po siya. Pero sa kanyang pag-angat ay muli po siyang nauntog dito sa ating major resistance line dito sa presyong 40 digits 1080. Napakatigas po nito kasi isa po kasi itong major resistance line. Yan, mas matigas po yan kumpara sa mga minor resistance line. Kaya dahil dyan ay yung aking nakikita po na magiging galaw ni Pepe ay mukhang magko-consolidate po siya sa ngayon. Ayan, katulad din po ni Shiba Inu. Kung napanood po ninyo or kapag sinusubaybayan na rin po ninyo yung aking technical analysis kay Shiba Inu, ay ganito na rin po yung kalagayan nitong si Pepe, kung saan ay mapapansin natin yung kanyang QQE mode indicator ay wala po tayong nabubuo na mga QQE bars na nagsasabing wala pong volatility ngayon itong si Pepe. Kung pag sinabi nating wala siyang volatility, wala po siyang sapat na pwersa para gumalaw. Yan, wala siyang sapat na pwersa para umangat or bumagsak. Kaya sa ganitong kalagayan ay nauuwi po ito sa isang sideways na paggalaw. At ayan, at syempre hindi pa rin nawawala yung chances na posible siyang bumagsak. Ayan, kasi posibleng biglang may mabubuong bearish pressure at ayan, pwede po siyang bumagsak. Kaya dapat ay paghandaan natin yan. Kung magagawa po niyang basagin yung ating support level dito na 50 digits 995, ayan po yung hudyat na posible siyang bumagsak at mukhang baka sa pagkakataon na ito ay babagsak siya at aabot siya sa support zone natin dito sa ibaba. At syempre, nandyan na rin yung chances na makabangon talaga or makaangat talaga itong si Pepe. Ayan. At yan ay kung magagawa niyang basagin yung ating major resistance line dito sa presyong 40 digits 1083. Ayan. Kung mababasag niya talaga ito, magdudulot po ito ng isang matinding breakout. Kasi napakatigas po talaga nito. Kapag isang napakatigas na harang ang nababasag or mabasag, sa kadalasan ay nagre-resulta po ito sa isang matinding breakout. Kaya yan, posibleng dadaanan niya lamang yung trend resistance line natin dito at aabot po siya rito sa minor support natin, minor resistance line natin dito. Lagay po natin yung kanyang presyo para magkaroon tayo ng ideya kung hanggang saan po ang posibleng aakyatin ito. Ayan, yan po ay nasa presyong 40 digits 1307. Ayan, sa mga projections na ito ay sa tingin ko ay mauuwi po muna sa consolidation ang magiging paggalaw ni Pepe sa mga paparating na araw.
Ayan, magsa-sideways po siya. At halos ganyan na rin po yung aking mga naging technical analysis sa ibang mga cryptocurrency na ating sa nakalipas na video. At ayan yung ating Hal Sweet indicator naman dito, ay mapapansin naman po natin na nagpapakita pa rin po ito ng isang bullish na signal kasi kulay green po siya at medyo okay naman po yung sukat ng kanyang pangangatawan. Pero yan, may pagliit po or lumiit po ng bagya yung kanyang pangangatawan, hindi po tulad nung sukat sa kanyang katawan dito noong mga September 29 hanggang October 4, sapagkat unti-unti na po itong lumiliit dito. Yan. Madali lang, kapansin-pansin naman po yung pagliit ng kanyang sukat. Kaya ibig pong sabihin yan ay nanghina po ang bullish momentum ni Pepe. At yan, maliban po dyan ay gaya ng aking sinabi kanina ay ayan, wala po tayong signal dito sa ating QQE mode indicator sapagkat sinasabi nito na walang volatility ang market ni Pepe. Kaya ayan po ang aking mga naging basihan kung bakit nasabi ko po na mukhang mas mataas ang posibilidad na sa mga paparating na araw ay makakaranas itong si Pepe ng isang consolidation. Kaya ayan, pagdating naman po sa ating trades dito kay Pepe ay mukhang maganda po yung meron po tayong kinita rito. Ayan, kasi nung bumagsak si Pepe noong October 3 ay meron po tayong nakaabang na buy pending order dito sa 50 digits 880. Kaya nakabili po tayo dyan dito. Ngayon ay umangat po siya. Nung nakabili po tayo dito ay agad po tayo nag-set dito ng isang sell pending order dito. Yan po yung strategy natin. Sa kada kapag may na-trigger po na buy pending order, ay pinapalitan po natin yan kaagad ng sell pending order. Kapag may na-trigger naman na sell pending order, ay pinapalitan naman po natin yan ng isang buy pending order. Kaya ayan, lumipas po na ang mga 3 araw at kahapon, October 7 ay nagawa pong tusukin ng market price ni Pepe ang nakaabang na sell pending order natin dito sa 40 digits 1083. Kaya nagawa po natin kumita rito. At yan, gaya ng aking sinabi kanina ay may na-trigger po tayong sell pending order, ay kailangan po nating agad na palitan yan ng isa pong buy pending order dito. Yan, dito po sa 50 digits 880. Kaya yan po yung aking bagong setup or sa mga pending orders dito sa aking dito sa pagti-trade kay Pepe. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.